Ako ulit. Okay, so let's open our Bibles. Doon po sa Ephesians. Ituloy po natin ang pag-aaral natin sa Ephesians. Ephesians chapter 5. Let's start from verse 1. Okay, so basahin po natin sa New King James Version. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also had loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of God, in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and make melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. God, we just want to worship you and exalt your name, for truly you are an awesome God. And Lord, we pray as we study your word, may you send forth your spirit upon our midst, O God. And Lord, may you help us to understand your word today. Father, we pray, this all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so doon po sa chapters 1 hanggang 4 ng Ephesians, ito po ay it talks about the grace of God. Kung paanong ang grace po ng Panginoon ay nagdedepende po doon sa grace ng Panginoon sa atin pong pagkaka-redeem and even sa atin pong salvation. So, in the previous Sundays, pinag-aralan po natin yan, chapter 1 hanggang 4. And then, dun po sa mga verses, dito po sa chapter 1 to 4, pinag-aralan din po natin that even in the beginning, God had already chosen us. So, we are the royal priesthood, we are the head over all things. And so, if we are the head over all things, we are the royal priesthood, we are the tree of life, we are influential. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are influential. Dahil nga, we are the head over all things. Kung anong nakikita sa atin, gagawin din ng iba. Kung ano yung mga naririnig sa atin na mga salita, tutularan din nila. So, ito po yung mga inaral natin
in the previous chapters of Ephesians. So, as children of God, we have to build our lives. Kailangang gawin natin yung atin pong best to become the tree of life. And that is the new man. Inaral po natin dun sa chapter 4. And as a tree of life, kailangang i-build din po natin yung atin pong sarili to have many fruits. So, in the Holy Spirit, the Gentiles and the Jews are one. So, pinag-isa na sila ng Panginoon. And so, we have to love one another, the Gentiles and Jews, kasama po tayo doon. And we have to put off the old self and put on the new self. Kaya naman kailangang i-renew natin again and again ang atin pong pag-iisip. Okay, so i-review nga po natin yung dalawang klase ng tree. Okay, so yung una po natin, yung unang tree, this is the old man. And this is the tree of the knowledge of good and evil. Okay, so the tree of the knowledge of good and evil, dito po, pinapakita niya dito kung ano po ba yung mga fruits ng isang tao or isang twisted man or a twisted life. So, ibig sabihin, this is our old self. Okay? Nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa natin tinanggap ang atin pong Panginoon, and the Holy Spirit ay wala pa sa atin. So, ito po ang mga bunga natin. Okay? So, ano po ba mga yon? Okay, ito, self-centeredness, pride, rejection, oppression, fear, full of fear, aggressive, we avoid responsibility, nasusuppress yung emotion natin, meron tayong bitterness, lagi tayong nagko-complain, hypocrisy, and then selfishness, based on performance tayo. Okay, so maganda lang yung work natin o yung ginagawa natin pag may mga nakakakita sa atin. Anger, low self-esteem, deception, and we are perfectionists. So yan po yung old man natin. And sabi nga ni Paul na we have to put off this old man, this twisted life, because of the enemy. Because of the enemy, because the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. So, ito po ang ginawa ng kaaway sa atin. Nilagay niya lahat ng mga ito, negative things. So, the tree of the knowledge of good and evil. And because of the Spirit, because how great is the love of God, na He had chosen us from the beginning, and He had given us the chance to build this life to become a tree of life. And this is tree of life. Okay, so ito na. Ito na yung new man. So we have to put on the new man and we have to have a new life. Ano po bang meron? So opposite ng lahat ng bunga ng old man. Okay, so ano po bang tong mga to? Ano po bang mga bunga? So ito po yung buhay ng tao na puno ng banal na espiritu, na as we build our lives, hindi naman agad-agad yan na tinanggap natin ang Panginoon, bukas, ito na yung mga ugali natin. So, step by step, as we allow the Spirit to mold us and to transform us, magiging tree of life po tayo. So, if we become the tree of life, ito na po, meron na po tayong humility, obedience, meron na tayong self-control, meron na tayong pasensya, okay? So, marunong na tayong makipag-usap. Okay, and then, ayan, so emotional stability, genuine life, boldness to express kindness, self-acceptance, acceptance to others no matter who they are. We take responsibility kung ano na yung binibigay sa atin. So parang nag-mature na tayo. So this is the new man. Okay? Meron na tayong gentle na tayo, and inside us, meron ng goodness, at marunong na tayong magpatawad. Okay? So yan po yung the new man or the fruitful life.
Yung isa kanina, the old man or the twisted life because of the enemy. Di ba kung minsan sinasabi natin, gusto kong bumait, pero parang di ko magawa, di ba? It's not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. So, dito po sa aaralin po natin, ang title po natin ngayong umaga ay Beloved Children or Dear Children, we have to imitate God. So, dito po, as a new man, okay, so as we go on, study the Word of God and allow the Spirit to transform us, nagiging new man tayo. Nagkakaroon tayo ng mga bunga. Okay, so we became the head over all things and we become the beloved children of God. Amen? Tinatanggap ba natin yon? That we are the apple of the eyes ng Panginoon. We are His beloved. Kaya naman, sabi po ni Paul dito sa verse 1 ng Ephesians chapter 5, therefore, be imitators of God as dear children. Dahil nga, we are the beloved, we are the most loved na mga anak ng Panginoon. Sabi po ni Paul, we have to imitate God. So parang ang sinasabi ng Panginoon, dahil pinakamamahal kitang anak, tularan mo ako. So parang ito po yung sinasabi po ng atin pong Panginoon. So ano po ba yung mga dapat nating tularan? Sabi po diyan in verse 2, walk in love. So first point po natin, we have to reject all impurity and walk in love. So ano po ba yung mga impurity na sinasabi po dyan? Mag-start po dito sa verse 3 hanggang 4. So, sabi po ni Paul, sabi niya dito sa verse 3, but fornication, alam naman na po natin yan. In other translation, ay ito po yung mga sexual immorality. And then, all uncleanness, lahat ng mga hindi maduduming gawain or pag-iisip, or covetousness. Di ba sa atin kasi parang kung may marinig tayong nakagawa o kaya sexually immoral, ay parang hindi na siya, parang hindi kapatawad-tawad. Parang hindi, walang kapatawaran. Pero, tingnan po natin, ano pong sinasabi ng verse 3. Kasama pa rin, din pala dito ang covetousness. Ano po ba yung covetousness? Yung hindi tayo nakukontento. Pwede tayong, ang covetousness, kaya isinama dito ay, it's about idol worship. Kung hindi tayo nakokontento, hindi lamang sa pera, kundi pwede lang din sa, ano po ba yung covetousness? Ito po yung parang we desire, covetousness, it is a sinful desire to possess what belongs to someone else. Like, for example, sa marketplace, yung favor na ibinibigay sa kaopisina natin ay, di ba, parang ay sana all. Di ba, kapag sinasabi natin sana all, parang naiinggit tayo. Parang we covet din kung ano yung natatanggap niya. So, this is also covetousness. Na parang, the same din yung level niya doon po sa sexual immorality. Very specific kasi si Paul dito sinama niya itong covetousness na hindi lamang sa pera tayo hindi nakokontento na sige, work. Di tayo hanggang magkano ba ang meron tayong pera para titigil na tayong maghanap. Di ba? Parang hindi nasasatisfy ang tao. Kung sumusweldo tayo ng 10,000 kulang, 15,000 kulang, susweldo tayo ng 50,000 kulang, may income tayong 100,000 kulang. As the income increases, yung way of living natin, standard of living natin, yung level ng cravings natin or satisfaction natin ay tumataas din. So, ang tao ay talagang hindi nasasatisfy. So, isa ito sa covetousness. And then, ano pa ba yung mga pwede nating i-covet? Love.
kung minsan, hindi din tayo nasasatisfy dun sa love na ito di ba? Whatever kind of love. Sa opposite sex or opposite gender or love for things, ano ba yon? Love for, ano pa ba yung mga gusto natin na dapat meron tayo? We also covet favor ng iba. We also covet yung affirmation. 'Di ba kapag merong binigay na affirmation sa family na lang, ang galing mo naman. Ang bait mo naman. 'Di ba? Ay, ako din. 'Di ba? We covet kung ano yung meron sa iba. Kaya ano pa ba yung pwede nating i-covet? Applause. Isa pa ito. Doon sa mga material things. Shopping addiction is also part po doon sa covetousness. Yung hindi tayo hindi tayo nakokontento sa kung anong bagay, 'di ba? Ang daming mga bagay na meron tayo. Ano pa ba? Mga damit, mga relo, mga sapatos. Ilang sapatos ba meron tayo? Ilang paa meron tayo? Okay, ano pa ba? Ano pa ba yung mga dinidesign natin? O kaya yung sabi mo, collection ko lang naman yan Pero, hindi ka nasasatisfy hanggang sa pagka merong mga bagong design o kaya merong mga bagong models. This is covetousness. And the same level na kasalanan doon po sa sinasabi nating sexual immorality and all uncleanness. So ito po yung sinasabi po ni Paul. And sabi niya dito, but fornication, all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you. So dahil tree of life na tayo, dahil anak na tayo ng Panginoon, we are the beloved of God. So sabi po ni Paul, wag sana tayong makitaan ng mga ganitong, yung fornication, uncleanness, all uncleanness, covetousness, ano pa ba? Dahil it is improper sa isang saint. Sabi niya diyan, as is fitting for saints. And then in verse 4, neither filthiness. Ano po ba yung filthiness? Moral impurity or any behavior that defiles a person's character or separates them from God's holiness. So ito po yung mga kasalanan and wickedness. So ano pa yung sabi ni Paul? Nor foolish talking. Ano po ba yung foolish talking? Senseless, empty, yung nag-usap kayo na walang empty, walang sense. Okay, di ba? Vulgar. Lacks no spiritual value. O kaya mga speaking without self-control, gossiping, or making light of serious godly matters. Or, ano po ba itong mga to? Foolish talking. Foolish talking. Or, sabi diyan, coarse jesting. Ano po ba yung mga coarse jesting? Jokes about other people's weaknesses. Yung parang alam mo nang ang weakness niya, tapos parang tinutukso-tukso mo pa, na nasasaktan naman yung tao. So ito sabi ni Paul, it is improper for saints. Yung parang hindi dapat tayo pakakitaan ng mga ito, na parang maging disente, parang ganon. So parang ito yung sinasabi po ni Paul. Or even for, kasama din dito yung mga adult jokes. Mga jokes na hindi maganda. Okay? So sabi natin para lang may pagtawanan. Pero sabi ni Paul, hindi ito, it is not fitting, hindi tama, or it is improper for a tree of life. It is improper for a child of God na meron ito. So, iyan po yung sinasabi niya. And then, sabi niya dyan, but rather giving of thanks. Rather giving of thanks. Verse 5, for this you know. Okay, basahin nga natin.
Verse 5, "For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God." Yung covetousness kasi, kasama po ito doon po sa Ten Commandments. Na ang covetousness kasi is idol worship. Na sabi ng Panginoon, huwag tayong sumamba ah, ng kung ano man o kaya kung sino man maliban sa Panginoon. Okay? So that is covetousness. So yan yung sinasabi ni Paul na in order for us to imitate God, we have to reject all of this and walk in love. Na lahat ng gawin natin, we have to walk in love. Okay? And then, so yun po yung point number 1 po natin. We have to reject all impurity and walk in love. And then, doon po sa verse 6, "Let no one deceive you." So ito po yung pangalawa. So first na dapat gawin natin in order to imitate God is, first we have to reject all impurity and walk in love. And then in point number 2, "Do not associate with darkness, but be children of light." Sabi ni Paul, "Let no one deceive you with empty words." So ano po ba yung mga empty words? So ito po yung mga gossip, mga sabi-sabi lang, mga hearsay. So sabi ni Paul, let no one deceive you as a tree of life. Let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. These empty words, walang mga salitang no content or no nutrients. Sabi ko nga kanina, yung mga gossip, mga sabi-sabi lang. Walang katotohanan. And grabe ito, no? Sabi ni Paul, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Grabe kapag ka ang Panginoon po ang nagalit. Okay, so the wrath of God comes upon the sons of disobedience. And verse 7, "Therefore do not be partakers with them." So ito po yung sinasabi ni Paul sa bawat isa sa atin. Do not be partakers sa mga nagsasalita ng walang katuturan. Okay, yung mga nag-gossip, ang pinag-uusapan ng mga kasamahan, pinag-uusapan ng kapitbahay, ang mga kaopisina, di ba? So it is improper for the children of God na ginagawa ito, okay? And then in verse 8, "For you were once darkness." Minsan, nagkaroon po tayo ng mga prutas ng kagaya ng nasa tree of the knowledge of good and evil. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Dahil nga niredeem na tayo ng Panginoon, we are the dearly loved children of God. Sabi ni Paul, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. So, walk as children of light. So, ito po yung mga gagawin po natin to imitate God. First, walk in love. Next, walk as children of light. 4, the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Yung nasa loob sana natin ay puno ng goodness. And then, righteousness and truth. Verse 10, "Finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them." Verse 12, "For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light." Then, dito po sa verse 14, "Therefore," he says, "Awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light." Yung, dito po kasi sa sinasabi niya dito na, "Awake you who sleep."
So ito po yung sinasabi ni Paul na kailangan gisingin natin yung mga tulog na. Bakit sila tulog? Mga Kristiyanong tulog. Ito po yung mga Christians na na-immune na sa pagkakasala. So ibig sabihin, so whatever word na kanila pong marinig, parang nagiging numb na yung katawan nila o kaya yung isip nila na hindi na nila tinatanggap kung ano po yung mga salita po ng Panginoon. Kaya naman sabi ni Paul na we have to gisingin natin yung mga Kristiyanong tulog, yung mga immune na sa kasalanan. And then arise from the dead. Ito po yung mga cold Christians. Dahil nga patay, 'di ba? Cold. Kailangang tulungan po natin sila na kailangan they have to rise up and Christ will give you light. So for us to be imitators of God, we have to walk in light. We have to walk in light and we have to not associate with darkness. So yun po yung point number 2 natin. And then point 3, do not be foolish, but be filled with the Spirit. Verse 15, see then. So ito po yung advice ni Paul sa bawat isa sa atin. So, ano po yung mga dapat po nating gawin to become imitators of God? For us to imitate God, first is we have to walk in love. Pero i-reject po natin yung mga impurities. And then next is, be the children of light. Huwag po tayong makisama doon sa mga gumagawa ng darkness. Those who are in darkness. And then, pangatlo po, in order for us to imitate God is, we have to be filled with the Spirit. We have to be filled with the Spirit. Kaya sabi po ni Paul, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So ano po ba yung sinasabi po niya ditong fools, mga foolish? Ito po yung mga arrogant, meron silang knowledge, pero ignorant. So they are unwise. And then, verse 16, redeeming the time, because the days are evil. So makita naman po natin ngayon, mga nangyayari sa paligid natin, parang pasama ng pasama ang panahon, di ba, every day. So sabi nga ni Paul, we have to redeem the time. As wise children of God, we have to redeem the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And verse 18, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. So be filled with the Spirit. Being filled with the Spirit, ano po bang resulta nun? Paano po ba natin makikita kung we are filled with the Spirit? Verse 19, this is the result of being filled with the Spirit. We speak to one another with psalms and hymns and spiritual songs. Nandun lagi yung worship in our hearts, making melody in our hearts. Nandun lagi yung pagpupuri natin sa Panginoon. So ito po yung mga taong filled with the Spirit. And ano pa ba? Full of thanks, full of thanksgiving. A person who is filled with the Spirit is nandun lagi yung pagpapasalamat niya. Giving thanks always. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And ano pa ba? A person is filled with the Spirit if, verse 21, submitting to one another in the fear of the Lord. So, ito po yung mga tao na imitating God. They are filled with the Spirit. Dito po sa verse 15, yung sabi niya dyan, walk circumspectly na Paul is telling us na tingnan po natin yung atin pong pamumuhay. Dahil, di ba, kapag nagkamali kasi tayo, ganyan ba ang Kristiyano? Di ba? Narinig na po ba natin yon? Ganyan ba ang ginagawa ng mga pumupunta sa church? Dahil nga yung mga tao, nakatingin na sila sa atin.
Na kapag we go to church, ang tingin nila sa atin, holy. Diyos na tayo, hindi na tayo nagkakamali. 'Di ba? Kapag noon ako, pagka sinasabing pastor, hindi na kailangang magkamali yan. Pag nagkamali parang hindi totoo na nasa kanya ang Diyos. So, sabi nga ni Paul, we have to walk circumspectly. We have to see. We have to be careful doon po sa atin pong mga actions, doon sa mga salita natin dahil nakatingin ang mga tao sa atin. Because we are now, di ba? In order for us to be the head over all things, kapag ka-head ka, di ba, nakatingala ang tao sa'yo. So ito po yung sinasabi po ni Paul na we have to imitate Christ. Dahil anak na tayo ng Panginoon, because we are now telling na I am a tree of life. So we have to mature in the way we think, the way we speak, doon sa mga, kahit na sa mga barkada siguro natin, na kahit na yung mga jamming natin, tingnan natin na yung mga pinag-uusapan natin ay fitting ba sa atin, yung proper ba sa atin, na kung isipin natin para lang may pagtawanan, pero hindi di ba? Sabi ni Paul na we have to avoid all these things. We have to reject all these things. So yun po. So in the beginning, we are created or we are chosen by God. But because of the enemy is always trying to destroy us. Na wala siyang nakita kundi sirain tayo. He wants to pull us down at bumalik po tayo sa mundo. Pero greater is He who is in us than He is in the world. Na kapag nasa atin po ang Panginoon, we can always say no doon po sa ino-offer po ng kaaway. Kaya naman, in order for us to imitate God, we have to walk in love. In love. In everything we do, nandun lagi yung pagmamahal sa atin. Dahil kapag walang pagmamahal, kahit sa pagtatrabaho natin sa atin pong bahay o kaya sa pag-aaral natin, hindi po maganda ang resulta. Amen? Okay, so let us imitate God first. We have to walk in love. We have to walk in light. Be the children of light and be filled with the Spirit. So, yun lang po. Sound check. Thank you, Chris. Parang iba yung turo mo nung Sunday. Okay, let's put it like this. Dave, kunin mo yung upuan mo. Beloved children, imitate God. Doon po sa John chapter 1, 26 to 27, God created man in the image of God. Can I hear amen? Do you believe this? Ilan ho naniniwala? We are created in the image of God. So He created man in the image of God. So He created them perfect. Are you with me? So yung tao na ginawa ng Panginoon ay perfect because created in the image of God. Pero ano ho nangyari? The devil came at gumawa ng kaparaanan upang yung perfect image na ginawa ng Diyos na tao ay masira. So he started to accuse and he started to tempt hanggang sa yung tao ay nawala doon po sa perfect will ng Panginoon at nagkamali at nagkasala.
Itinapon sa kanya ang lahat ng dumi. You're not perfect. You're imperfect. Yung humility ay napalitan ng kayabangan nung sinabi ng demonyo sa kanya. Sinabi ba ng Diyos na mamamatay ka kapag kinain mo ang bunga na ito? No, you will not surely die, but you will become like God. So the mind was twisted dahil yung perfect image ng Panginoon sa kanya, hindi na lamang yung image, kundi ang inoffer sa kanya ng demonyo, magiging katulad ka ng Diyos. And that is covetousness. Can I hear amen? When you start to grab things na hindi dapat ay para sa iyo, yun ho yung tinanggap ng tao. So lahat na ng dumi, rebellion, idolatry, and all, not only in the soul, but even in the heart, ay nag-umpisa na pong narumihan ng tao. And then, the consequences of the sins. Ano po yon? Pumasok ang kamatayan sa tao. Romans chapter 3. When man started to sin and fall short of the glory of God, lumayo na siya sa Panginoon. Kaya pumasok yung kamatayan na dapat sana hindi ka mamamatay, mamamatay ka. Saan ka mamamatay? Sa sakit at karamdaman. So ibinuntun sa tao ang lahat ng sumpa ng kasalanan na kanyang ginawa. Imperfection. So yung dating perfect ay naging imperfect. Can I hear amen? At alam nyo, hindi lamang kay Adan at kay Eva, hanggang sa mga sumunod na henerasyon ay nagkamali at nagkasala ang tao, lumayo tayo sa Diyos, kasama tayong lahat. Naintindihan po natin? And so we are all, nabigyan mo tayo ng sentensya na mamamatay po tayo. Bakit tayo mamamatay? Dahil sa kasalanan na minana po natin kay Adan at saka kay Eva. Pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao. Can I hear amen? But this is the very beloved of God. Katiwala ng Panginoon. Ginawa niya po yan. Masterpiece po niya. Pero alam niyo, lahat ng paraan ginawa ng Panginoon para maligtas ang tao. Okay? Lahat ng kaparaanan ay ginawa ng Panginoon in the Old Testament. Nagpadala siya ng mga prophets, nagpadala siya ng judges, nagpadala siya ng kings in order for the people of God ay maging tama, mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos, pero wala pong naging solusyon. So ang tao ay nag-swimming, nag-enjoy sa kasalanan. Sabi nga po natin, nag-enjoy sa kasalanan. Pero alam nyo, meron akong magandang balita. John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son, Jesus. Nang sabi po niya, nung panahon na ang tao ay masyado ng malayo sa Panginoon, God sent His Son, Jesus. Ano sabi po doon? Para po lahat ng sumpa na dapat ay para sa iyo. Yam. Doon ka sa krus. Yan. Lahat ng kamatayan na dapat sa iyo, lahat ng karumihan ng iyong na natinanggap mo, lahat ng sakit at karamdaman ay para sa iyo. Ibinuhos lahat sa Kanya. Can I hear amen? Yung wala ng solusyon na problema ng tao, dahil siya ay lumayo sa Panginoon, ibinuntun lahat kay Jesus. Wala ng kaparaanan, pero kinuha pa rin ng Panginoon. Ibinigay sa kanyang bugtong na anak.
Ano ho nangyari? Namatay si Jesus, nabuhos sa kanyang dugo ang lahat ng tao na nagkamali at nagkasala laban sa Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, malinis, maligtas. Ngayon, sabi mo nga sa katabi mo, ligtas ka. Can I hear amen? Para bang, di ba dapat palakpakan ng Panginoon dyan? Ready na ang impyerno para sa'yo, para dun ka tostahin. Nag-aabang na si Satanas kasama ang kanyang tinidor na malaki para ka parusahan. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa tao, naligtas po tayo. Can I hear amen? So dumating ang pagmamahal po na ito, bumaba sa lupa at niligtas ang tao. Hinugasan, nilinis. At ang sabi po ng Panginoon, follow me as I follow God. Ano ang sabi po niya? I am the light of the world, that whoever walks with me will never walk in darkness, but will have eternal life according to John chapter 12. Tama po ba? So, pagkatapos po niyang niligtas ang tao, nalinis, napatawad sa lahat ng kasalanan, pinagaling sa lahat ng sakit at karamdaman, meron ngayong light na dumating sa buhay niya. Na sabi po niya, kinakailangang sumunod ka kung saan siya pupunta. Can I hear amen? Okay. And that is the picture nung sinasabing, beloved children, you imitate God. Bakit po children? John chapter 1 verse 12, for he who believes God had given them the right to be called sons of God. So we are children of God. Siya po si Christ, ikaw yung anak, siya yung ama na dapat mong susundan, and that you need to imitate kung ano po siya. Yung perfect God na gumawa ng isang perfect na tao, pero nagkaroon ng problema, naging imperfect, muling niligtas, ngayon, meron ka ng perfection. Do you believe this? Halika, lapit dito. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, please. 2 Corinthians chapter 5. Ang sabi po doon, if any man be in Christ, is a new creature, all things had passed away, and behold, all things becomes 2 Corinthians chapter 5, verse 12. Okay, can we read it again? Aloud, please. Maalala niyo po ba yung old picture? Upo ka ulit. Puno ng dumi, puno ng kasalanan, kamatayan, sakit, karamdaman ay nasa kanya. Pero nung siya po ay niligtas, hinugasan, napatawad, naging bagong tao. Amen? Walk. Okay. Harap sa kanila. Nakita niyo po ba yung itsura niyo? Now, because we are in Christ, we become new creation. New creature. Sabi nga po natin, new creature. Sabi nga po natin, new creature. O sabi mo nga dyan sa katabi mo, isa ka ng bagong nilalang. Sabi mo sa kanya, hindi ka na katulad nung dati. Sabi mo nga sa kanya, yung ugali mo, hindi na katulad ng dati. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo nga sa kanya, yung pag-iisip mo, hindi na katulad nung dati.
Sabi mo nga sa katabi mo, ang lahat ng pangit mong pagkatao, wala na ngayon. Do you understand? Parang ayaw umamin nung iba. Naintindihan niyo po ba ito pinag-aaralan natin? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya hindi po tama na sasabihin natin, nasa lupa pa lang tayo, makasalanan talaga tayo. Hindi. Hindi ho totoo yun. Dito pa lamang sa lupa, dahil anak tayo ng Diyos, pwede tayong mabuhay ng tama, ng maayos, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hihintayin mo pa yung pag-akyat sa langit, tsaka ka magbabago, mukhang hindi ka naaakyat sa langit. Dito pa lang, kinakailangang naiintindihan mo, meron kang buhay na dapat mong ipamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya po sinabi niya, if you are a child, if you are the children of God, you imitate God. Ano man ang kanyang ginagawa, yun ang gawin mo. Ano man ang kanyang sinasabi, yun ang sinasabi mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Parang ganito. Ano ba yung feeling? Tatay ka ng mga anak mo, pero ang ginagaya ng mga anak mo ay yung tatay ng kapitbahay. How do you feel? Ilan ho mga tatay dito? Taas nga ho ng kamay. Ginawa mo na lahat para ikaw ay maging maayos na halimbawa sa mga anak mo. Pero ang pilit nilang ginagaya, yung tatay ng kabilang bahay. Di ba mag-iisip ka? Hindi kaya sa'yo yan? Hindi kaya nalusutan ka lang? And you will start to think. And you know, can you imagine the feeling of God kung nakikita niya yung church na bubuhay ng taliwas sa kanyang itinuturo? Ano kaya feeling niya? Natutuwa po ba siya? Hindi. And so today, in our topic, gusto ko pong maintindihan po natin ang bagay po na ito. Pagkatapos kang niligtas, namatay siya sa krus, lahat ng kanyang dugo, ikaw nga kuhanan ka nga lang ng dugo sa blood cam, masama loob mo. Di ba? Pero yung binuhos mo lahat ng dugo, at nung wala ng dugo na lumabas sa kanya, tubig na lang ang lumabas. Para kanino? Para sa mga taong imperfect. Wala pang nagmahal sa iyo ng ganyan, ang Panginoon lang. Amen? Dahil gusto kanyang kunin at iligtas, dalhin ka sa kanyang kingdom. At ngayon, siya as the King of Kings and the Lord of Lords, lalakad siya sa daan ng katwiran. Pero, saan ba dumadaan ang mga anak ng Diyos? Saan ba dumadaan ang mga anak ng Diyos? Kanino ba, kaninong hakbang ba ang kanilang sinusundan? Kapatid, kaibigan, siguro kailangan mag-isip po tayo. Sabi po ng Bible, last text na nabasa po ni Chris, redeeming the time for the days are evil. Napakaigsi lang ng panahon dahil ang panahon ay napakalapit na. Di natin alam kung kailan matatapos ang buhay po nito. Kung hindi ka pa mabubuhay ng maayos, kung hindi mo susundan ng Panginoon, ano mangyayari sa atin? So kapatid, sabi po niya, reject all impurity and walk in love. Habang siya po ay lumalakad, nakikita po ni Dave, ang sarap mabuhay. Pinipilit kang pigilan. Pero anong dapat mong gawin, Dave? Di ba dapat kang sumunod? Can I hear amen? Pinipilit kang ilihis. Ang hirap naman ng pataba na to. Di ba ba? Pero kinakailangan mong sumunod. Naunawaan po ba natin? Can I hear amen? Can I hear amen? So kinakailangan lakad. Kinakailangan mo sumunod, Dave. Pipigilan kita, Dave. Di ba masaya dito? Amen. At alam nyo, ang dami pong mga anak ng Diyos nagpaiwan.
Pagkatapos meron ng dumating na mabigat na problema, ang sabi mo sa Panginoon, Lord, bakit parang ang layo mo? Kapatid, hindi siya lumayo. Ikaw ang lumayo. Ikaw yung nagpaiwan. Why? Because you don't have the power to reject. Yun pong offer ng kaaway ng mga impurities. And you neglected the love of God. Dave, nag-o-offer ang sanlibutan ng kaligayahan para sa iyo. Mali-maletang pera ang i-offer sa iyo. Kanino kalilingon? Sino pakikinggan mo? Naiintindihan po ba natin? Can I hear amen? The lust of the flesh. Pero nasabi ni Dave, no, susunod ako. Do not associate with darkness. But you need to follow the light of life. Jesus. And be the children of light. Can I hear amen? Sabi nga po natin, children of light. Say it again, children of light. Ano sabi po ng Bible? I am the light of the world, John chapter 12. And he who follows me will never walk in darkness. So if we think that we are walking in darkness, we need to be very sensitive. Bakit kaya? Bakit ganito kadilim ang aming buhay? Tanungin ho natin. Dahil alam nyo, as children of God, hindi po kalooban ng Panginoon na tayo lumakad sa karimlan. So sabi po ng number 3, ano sabi po doon? Do not be foolish. Sabihin nga po natin, do not be foolish. Say again, do not be foolish. Say again, do not be foolish. Ano sabi po ng Bible? What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Ano mapapala mo? Magkaroon ka ng lahat, pero mapapariwara naman ang kaluluwa mo. Is that not foolishness? Is that not foolishness? Can I hear amen? Pero ang sabi niya, yung atin pong kamangmangan ay kinakailangan hong wakasan natin. At ano ang sabi po dito sa point number 3 ni Chris? But be filled with the Spirit of God. Bakit po niya sinabi? Mahirap sumunod sa Panginoon. Kung sarili nating angking kakayanan, wala tayong magagawa. Naintindihan natin? Isama mo na lolo't lola mo. Hindi nyo kayang sumunod sa Diyos. But it is only by the Spirit of God. Zechariah chapter 4, sabi po niya, it is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kahit paggaano karami ang ating resources, kataas ng pinag-aralan, hindi po yan ang bilangan kung gusto po nating magtagumpay sa Panginoon. You need to be filled with the Spirit of God. Only when we are filled with the Spirit of God that you can follow Christ. Can I hear amen? Only when you are filled with the Spirit of God that you can follow Christ. Do you get this point? Only when we are filled with the Spirit of God that we can follow Christ. Kapatid, kaibigan, sana ho ay naunawaan natin ito pong pinag-uusapan natin ngayong umaga. Napakahalaga po na tayo ay mag-desire. In this life, minsan lang ho tayo mabuhay sa mundang ibabaw. Kung hindi po natin magawa ang perfect will ng Panginoon, paano pa tayo? Ano ang ating mukha sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon? Can I hear amen? Can I hear amen? So today, beloved children,
Ano ang sabi po ng topic natin? Beloved children, imitate God. You imitate God in everything. Kung meron po tayong dapat sundan, kung meron po tayo dapat pangarapin, ay yun pong mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Shall we all rise at tayo po'y manalangin sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, hayag sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. You know exactly, oh God, what is happening in our lives. And you know exactly, Lord, what is happening even in our spirit. We believe you created us. And when you created us, oh God, tuwang-tuwa ka na gumawa ng tao na maging ang wangis mo, Panginoon, ay ibinigay mo sa Kanya. Sapagkat ganon ang pagmamahal mo, ganon ang tiwala mo sa amin. You have given us so much that even the very breath na meron ka, Panginoon, yun ang ibinigay mo sa amin. You created us, O God, from nothing. Pero nilagay mo, Panginoon, ang buhay upang kami ay mabuhay, Panginoon. And that we will enjoy the very life na meron ka. But Lord, we failed you. Nung kami, Panginoon, ay nagpadala sa lahat ng mga temptation sa buhay namin. We failed you, Lord, nung tinakpan na namin ang aming pandinig at hindi na po kami nakinig sa iyo. Lumayo kami, Panginoon, at napakalayo na namin sa iyo. But because of your great love, you sent your Son, Jesus, upang mamatay para sa amin. Puno kami ng pagdurusa. Puno kami, Panginoon, ng sakit at karamdaman, not only in our flesh, but even in our soul and in spirit. But you are faithful, God. For by the stripes of Jesus, we've been healed. And that because of His wound, kaming lahat ay napagaling. And God, tinanggap mo po kami. Ang aming mga kasalanan, hinugasan mo kami. Dahil, Panginoon, sa nabuhos na dugo ng aming Panginoon. Hindi namin kayang pantayan, hindi namin kayang tumbasan ang pagmamahal na ito, Panginoon. And that today, my brothers and sisters, that is the very reason kung bakit tayo po lahat ay nagkaroon ng pagkakataon. Makalapit sa Panginoon, it's all by His grace. Today, if you believe that Jesus Christ died for you, I want you to lift your hands as high as you can and start to acknowledge in your life and tell to your Jesus, thank you, Jesus, for the salvation. And start to declare that Jesus, He made the ultimate sacrifice for all of us. And because of that grace, we become children. Hindi na po tiningnan ng Panginoon ang mga dumi natin. And so He declared, at sinabi po niya sa kanyang kasulatan, I will remember your sins no more. Panginoon, maraming salamat sa habag at biyaya mo. Hindi mo na binilang, Panginoon, ang mga pagkakamali at kasalanan namin. Binura mo ng dahil, Panginoon, sa dugo ng aming Panginoon. And that because of our surrender to you, O God, we become children of God. We become heirs. And now we can call you Abba, Father.
makakatawag kami sa iyo, Panginoon ng Ama. Church, today, you are called beloved children of God. Now you are called beloved children of God. Panginoon, salamat dahil sa tiyaga, sa habag mo, sa pagmamahal mo, naligtas kami. Today, pwede po ba nating sabihin sa sarili nating mga salita kung gaano po natin kamahal ang Panginoon? For the great love na Kanyang ipinakita, suffered for us, redeeming us. At ngayon, tinawag po niya tayong anak. And as beloved children of God, the Word of God today says, imitate God. Saan man siya lalakad, doon po tayo. Saan man siya pupunta, doon po tayo. Ano man ang nais niya, yun ho ang gagawin natin. Are we willing to do this? If you say amen, just say to your God, Lord, I will follow you. Sabihin mo sa Panginoon ng may pagmamahal, Lord, lahat ng nais mo gagawin ko. Lahat ng kalooban mo, Panginoon, yun ang gagawin ko. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, walang sumunod sa Diyos na nabigo. Walang sumunod sa Panginoon na napahamak. Sa bawat pagsunod, in obedience, there is blessing. But life is a warfare. Always make it as your priority to follow Christ, to obey His word, na gawin ang Kanyang kalooban. That we need to reject all impurity and walk in love, for is the perfect will of God. And brothers and sisters, make it as your decision every day. Do not associate with darkness, but be the children of light. Panginoon, maraming salamat. And today, Lord, I declare in the name of Jesus, na maging ang iyong mga anak na nandito ngayon, Lord, you can see every hands lifted up to you. We are making a decision, O God. We will walk in the light, and we will never walk in darkness again. For Lord, in this life, we believe, kami, Panginoon, ang mga pinagpala mo. Kami, Panginoon, your chosen generation. We are the priest, Panginoon, whom you called. And that, Lord God, today, in the name of Jesus, we believe that as we walk, O God, according to your perfect will, ang lahat ng mga favors and grace, Panginoon, you will make it available for your people. So today, Lord, I pray sa lahat ng nandito, Panginoon, na tumanggap ng iyong mga salita, may you open the floodgates of heaven for them and begin to release the favors and grace they needed. And fill us with your Holy Spirit. At ang dalangin ko, Panginoon, that Holy Spirit will give us the fire and even, O God, the very anointing, so that, Lord, sa amin pong pamumuhay bilang mga anak, we will continue to imitate you. At kaming lahat, Panginoon, ay gagawa ng ayon lamang sa iyong kalooban. Lord, salamat, at sa araw po nito, dalangin ko, may you continue to give your people, O God, all the needs, Panginoon, nila sa buhay. Whoever in need of healing, O God, release your healing to them. Whoever in need, Panginoon, of breakthroughs, give it to them. Bless even, O God, the works of their hands. At ang dalangin ko, Panginoon, sa oras po na ito, let your people experience your favors and grace. Panginoon, as we close ito pong service po nito, dalangin ko, ingatan mong yung mga anak sa kanila pong pag-uwi. Samahan mo po sila. At sa buong isinlinggo, Panginoon, na ito, Panginoon, I declare, ang buong tagumpay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay pagkaloob mo sa kanila. Lord, maging sa kanilang mga anak, hanggang sa dulo, Panginoon, ng kanilang mga angkan. I pray, Lord, your favor and your grace, Lord,
will be upon your people. Salamat po, Ama. At Lord, today, O God, we just thank you for the word that we receive. Seal the very word. And God, let that word accomplish great things, O God, to them that receive it. Today, Lord, we bring you back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are the beloved of God. Amen. At sabi mo sa kanya, you imitate God. Okay, God bless you and see you on Sunday.